course, eto na Kim Paulandia, bonggang-bongga, Kim Chiu at Paolo Abilino. Nako, nasulit na ang pananabik sa inaasahang holiday reveal. Kasi mula noong Pasko at bago magpasko ay wala nang paramdamang Kim Pao sa kanilang kaganapan. Dahil dito ay kanya-kanyang hulaan na lamang ang fans sa eksena ng dalawa na maaring nasa vacation raw. At totoo na po yan na nasa vacation. Pero ang tanong nga pinag-uusapan natin, saan ba? Saan ba? Kasi nga itong si Kim, biglang nagparamdam nung New Year, nung kahapon. Na nasaan siya? Nag-post ito ng naka-bikini sa isang isla at sinasabi nga na ang photographer niya ay nanggigigil sa ganda at talagang ginalingan. Ang ganda-ganda naman kasi at ang sexy-sexy ni Kim. Talagang inangguluhan ni Paolo Abilino. Ayun, pero new photos ito yun na nga natin, yun ang, kung bagong picture new photos ito, ba ito or throwback photos para lang sabihin ni Kim na eto ako sa susunod na taon. Grateful sa pagkakaroon ng ganda. Yes. Hindi, pero ang sinasabi kasi ang sinasabi kasi doon, lalo na yung caption, yung 111. Ano daw yung ano daw ibig sabihin ng caption na yun? Ng 1-1. January 1. 1-1. Tatlong 1 ba yun? Pag pinagsama yan, ano yun dalawa, di ba? So, nagsasabi sila, parang ano ba, anniversary? Well, di ba? 111. Tatlong 1. So, nagpa-plus sila ng parang, January 1 ba sila naging sila? Baka kinasal sila ngayong January? At isang taon na ba silang engaged or isang taon na silang, alam mo na? At yun pero ito, pag binasa mo rin ang mga comments, talagang sabi nila nangangamoy kasalan ang Kim Pao. Yun ang ina-assume ng marami. Oo nga. Kaya wag na kayo mapilit Ay, eto na nga. Okay. Ang daming Kim Paulandia talaga na nagsabi na ang plano talaga nila kapag katulad nung natin, ang correct. plano nila kapag raw ikinasal ang Kim Pao, uuwi sila ng Pilipinas at sinadjust ko nga katulad ng pinag-usapan natin na magre-reception ang lahat ng Kim Paulandia na hindi invited sa kasal. Sa isang restaurant, yes. Sa isang restaurant at doon kami magre-reception kasama tayo. Correct. At sana malapit lang kung saan yung reception. Halimbawa lang, marami namang hotel or marami, kaya lang paano kung out of town or kaya nga, wag na dito na lang tapos ano na lang. Pero dapat naka-gown, naka-outfit din. At magpapalaro tayo. Magpapalaro tayo para masaya, di ba? Ayan. Okay. At aarkila tayo ng mga umarkila tayo. Uy, eto pwede ba yun? Mag-arkila kayo ng isang lookalike ni Kim Chiu at saka ni Paolo Abilino. Yun ang pagsasayawin natin. So, di ba? Why not? Ganon. Di ba? Ayusan lang na ganon Ayusan lang na malaki pa. Kaya masabag yun. Maloloka si Kim at si Paolo. Bakit ginawa nyo kami ng lookalike at nandami? Uy, pero maganda yun At saka nakaka-excite yung gusto nilang bumalik. Bumalik ng Pilipinas para mag-attend ng wedding. Gagasto sila ng bonggang-bongga talaga. Naku, napakayamang Kim Paulandia. Pero ito ba mas gusto mo na this year, ngayong 2026? Kasi base dun sa mga nababasa ko, okay na sila na ngayong 2026 Ikaw ba? Di ba sabi mo wag muna ang kasal? Teka muna, bago ko muna sagutin yan. Eto sabi ng kapatid ko, si Aileen Sorianos, is a friend daw. Oo nga, si Aileen nga. Magkakaibigan nga sila. Ewan ko, ikaw lang naman ang Ang alin. Naku, papagalitan. Ikaw lang naman hindi nakakaalam ng mga bagay-bagay, no? Eto naman sabi Ria Aguinaldo, more blessings be upon you, more blessings come po this year, listening from Hong Kong. Hi, Ria Aguinaldo Concordia Sanchez. Happy New Year's and dalawa, hope na di kayo magsawa sa news regarding Kim Pao. Flora Gaetano, sana nga pakasal sa Laurel Labial manifesting Kim Pao wedding this year. At si Sister Dolly Chu, ba't di mo sinustundbigay kung Pandora si Don always suot? Ay, kasi nagmamadali kasi ako kanini. Wala kasi bracelet ngayon. Wala akong bracelet na kahit ano. Nagmamadali. Wala nga akong hikaw si Sister Dolly Chu. Eto na. Oo nga. At saka kaya ka hindi sinusearch isa mo pang bigay kasi nga baka ma-lost in emotion. Concordia Sanchez, Happy New Year sa inyong dalawa. Hope na di kayo magsawa sa news regarding Kim Pao. At syempre, si Ma'am Jenny Lacorte na may, ano bang title natin sa kanya ngayon?
Hindi na siya palafang queen kasi iba Smiling queen. smiling. Well, abangan mo na lang mamaya. Oo, lumabas ang pangil. Oy, sabi ko nga, dapat talaga ganun na, no? But anyways, Talagang nagliyab ang kilig ng Kim Pao fans matapos mapansin ng marami na sabay nagparamdam sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Kahit walang direktang paliwanag o kumpirmasyon, sapat na ang teaming ng kanilang mga galaw para pasabikin at pasayahin ang fandom. Maraming fans ang nagsabing parang reward ito matapos ang ilang araw o linggong pananahimik ng dalawa. Kaya naman nang halos magkasunod silang mag-post o magparamdam, agad itong binigyan ng kahulugan ng mga taga-suporta. Para sa iba, simbolo raw ito na okay sila pareho at posibleng may koneksyon pa rin kahit tapos na ang seryeng The Alibi. Hindi rin may kakaila na malakas pa rin ang impact ng Kim Pao tandem. Kahit simpleng paramdam lang, post, update o presensya online, nagiging malaking balita na agad. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang naging epekto ng kanilang proyekto at chemistry sa mga manood. Para sa fans, hindi lang ito basta sabay na pagparamdam, kundi senyales ng continuity ng samahan nila, on-screen man o off-screen. Gayunpaman, may ilang fans din na nananatiling maingat at realistiko. Paalala nila na huwag agad mag-assume at respetuhin pa rin ang pribadong buhay ni Kim at Paulo. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nila maitatanggi ang saya at kilig na dulot ng pagkakataong yon. Sa kabuuan, ang sabay na pagparamdam ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay muling nagpasigla sa Kim Pao fandom, naghatid ng saya, kilig at pag-asa. Patunay lamang ito na kahit walang malinaw na paliwanag, malakas pa rin ang koneksyon nila sa puso ng mga fans at anumang simpleng galaw mula sa dalawa ay siguradong pagbibigyan ng pansin at pagmamahal. Para sa akin, positibo at masayang balitang ito, lalo na para sa mga Kim Pao fans na matagal ding naghintay ng kahit kaunting update mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang sabay nilang pagparamdam ay hindi naman agad nangangahulugan ng kung ano man, pero natural lang na magdulot ito ng tuwa at kilig dahil malinaw na malakas pa rin ang suporta at interes ng publiko sa kanila bilang tandem. Ipinapakita rin ng balitang ito na hindi pa nawawala ang impact ng kanilang chemistry kahit tapos na ang kanilang proyekto. Isang simpleng kilos lang, pero nagiging malaking usapan, patunay kung gaano sila kamahal ng fans. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ring makita na masaya ang mga taga-suporta dahil bunga ito ng inspirasyon at saya na ibigay ni Kim at Paulo sa kanilang trabaho. Gayunpaman, magandang paalala rin ito na panatilihin ang respeto sa personal na buhay ng dalawa. Mas maganda kung tangkilikin sila sa kung ano ang ipinapakita nila bilang mga profesional at artista nang walang labis na pressure o maling interpretasyon. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay isang feel-good moment para sa fandom. Walang negatibo, walang kontrobersya, puro saya, kilig at patunay na buhay pa rin ang suporta para kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Para sa mga fans ni Kim Chiu at Paulo Avellino o mas kilala bilang Kim Pao fandom, isang malaking dahilan para tuwa at kiligin ang sabay na pagparamdam nila ng dalawa. Kahit hindi naman direktang nagpapahayag ng kung ano man sa personal nilang buhay, sapat na ang teaming at paraan ng kanilang pagpapakita online o sa social media para pasabikin ang fans. Halos bawat galaw nila, kahit simpleng like, comment o post, ay nagiging malaking balita at pinag-uusapan, at ito ay patunay kung gaano kalakas ang koneksyon nila sa kanilang mga taga-suporta. Isa sa pinakamagandang aspeto ng balitang ito ay ang emotional impact sa fandom. Maraming Kim Pao fans ang matagal nang nag-aabang ng kahit kaunting update mula sa dalawa at sa sandaling sabay nilang ipinakita ang kanilang presensya, damang-dama agad ang kilig at saya. Para sa kanila, parang reward ito sa kanilang loyal na paghihintay at suporta. Nagiging simbolo rin ito ng patuloy na koneksyon at chemistry ni Kim at Paulo, hindi lang on-screen kundi sa paraan ng kanilang interaksyon sa fans. Ngunit may magandang paalala rin na kasabay ng excitement. Respetuhin pa rin ang kanilang pribadong buhay. Hindi natin alam ang buong konteksto ng kanilang mga galaw, kaya ang pinakamagandang gawin ay tangkilikin ang mga ipinapakita nila bilang mga artista at huwag agad mag-assume ng kung ano man. Ang respeto sa kanilang personal na espasyo ay kasing importante ng suporta sa kanilang career. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang feel-good moment para sa Kim Pao fandom. Nagbibigay ito ng kilig, saya at pag-asa. Ipinapakita rin nito na kahit matapos ang kanilang serye na The Alibi, buhay na buhay pa rin ang koneksyon nila sa mga fans at patuloy ang pagmamahal at interes ng publiko sa kanila. Ang sabay na pagparamdam nila
ay hindi lamang simpleng galaw, kundi isang pagpapatunay ng impact at legacy ng kanilang tandem. Isang paalala na minsan, sa mga simpleng bagay, makikita mo ang tunay na saya at inspirasyon na naibibigay ng mga paborito mong artista. Sa balitang ito, pwede pang idagdag ang ilang perspektibo at detalye na makakapagbigay ng mas malinaw na konteksto sa fans at sa publiko. 1. Teaming ng pagparamdam. Mahalaga ring banggitin kung naganap ang sabay nilang pagpapakita sa social media sa panahon ng special na okasyon tulad ng anibersaryo ng DLEB, kaarawan, o kahit simpleng weekend updates. Ang ganitong teaming ay mas lalo pang nagpapa-excite sa fans dahil nagiging parang special event ang simpleng post. Interaction sa fans, maaari ring inidagdag kung paano tumugon ang dalawa sa mga fans. Halimbawa, may mga nag-like, nag-comment o nag-share ng posts nila. Ang mga ganitong detalye nagpapakita na active pa rin ang koneksyon nila sa kanilang supporters at hindi lang basta nagpaparamdam. 3. Fan reactions. Maaring idagdag ang damdamin ng fans. May ilan na tuwang-tuwa at kilig na kilig habang may ilan din na maingat at naghihintay ng malinaw na pahiwatig. Ang ganitong balanse ng reaksyon ay nagpapakita ng iba't ibang perspektibo ng fandom at realism sa kanilang expectations. Impact sa fandom. Mahalaga ring banggitin na ang sabay na pagparamdam ay muling nagpapatunay na malakas pa rin ang popularity ng Kim Pao Tandem kahit tapos na ang kanilang serye. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon sa fans na suportahan pa rin sila sa kanilang future projects. Positibong mensahe. Pwedeng idagdag na kahit simple lang ang galaw ni Kim at Paulo, nagiging paalala ito na small acts of connection can mean a lot sa fans. Isang magandang mensahe tungkol sa appreciation at pagiging present sa mga taong sumusuporta sa kanila.